Hello guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin how to start freelancing as a student in the Philippines. So, ako nga pala si Luis, 8 years na ako sa freelancing. Ang niche ko ay Amazon PPC at saka Amazon Account Management. So, if student pa lang kayo, marami kayong steps na kailangang i-follow. So, number one is, meron na ba kayong ID? Kasi, for example, if mag-freelance kayo, need niya ng bank, need niya ng verification. So, marami kayong, if nag-sign up, let's say nag-sign up na kayo sa mga freelancing sites, need niya ng verification. If pagbabayaran na kayo, pag nag-sign up kayo sa mga payment platforms, need din ng verification. So, need na meron kayong ID. So, meron na ba kayong ID, passport, driver's license, yung national ID. So, hinahinay na kayong mag-process nun. So, next guys is ideally meron na kayong professional email. Hindi naman kailangan ng at something. So, for example, yung name nyo lang is juandelacruz@gmail.com. Hindi yung mga weird na email na mga emopunk@gmail. So, yung professional na email naman. So, yun, next, meron na kayong ID, meron na kayong email. Next is kailangan yung gumawa ng bank account. So, pag gagawa kayo ng bank account is hingan kayo ng ID at saka need nyo rin isulat yung email nyo. So, yun, meron na kayo yun. So, mag-start kayo, try nyo yung Union Bank Ion or yung kahit any banks naman na may low maintaining balance or yung sa personal lang is isa sa mga bet ko is Union Bank at saka RCBC. Personal lang ha, depende rin kasi yan sa branch. So, ang Union Bank is yun yung my best app for me sila. So, yun, for students, try nyo yung Union Bank Ion. So, yun, meron na kayong bank account. Next is kailangan nyo siyang i-link sa like payment platform na gagamitin nyo. So, kung work kayo or online jobs PH, need nyong ilagay yon. And sa Upwork at saka marami yan actually ways. Merong direct to local bank transfer. So, direct to bank. Pwede rin like PayPal or Wise. So, kung meron na kayong bank account, need nyo rin siya i-connect sa PayPal at saka sa Wise nyo. So, yun, need nyo siyang marami pa kayong i-connect tapos i-verify nyo rin siya. So, yun guys, gawin nyo tong lahat kasi what if babayaran na kayo tapos na-hold yung account nyo or hindi pa pala siya ready mag-receive kasi hindi pa verified. Hindi pa fully ready yung mga accounts mo. So, yun. Make sure na ready na lahat. Next is yung tech setup natin, yung laptop. So, ideally, guys, yung laptop nyo is at least yung i3 kasi nagmamatter din yan sa employer. Hindi naman kayo direct na tinatanong. Let's say nag-start na kayo tapos yung task nyo is yung mga video editing or like yung mga heavy graphics kasi need no ng mas magandang laptop at mas malakas na internet. So, ideally, guys, talaga, alam naman natin na mas maganda if mabilis yung laptop natin. So, ideally, nag-start kayo sa yung i3 na laptop. If kaya nyo i-push, lang kayo sa i5. So, merong, yung Lenovo na i5 is merong tag 36K yata, 33 to 36K. Tapos i5 na yun siya. Tapos maganda na siya. Pwede na sa mga heavy video editing. So, carry na siya. So, marami pang laptop dyan. So, sa personal ko lang is hindi ako nagre-recommend ng Asus. Although, mura siya. Kasi yung longevity ng Asus is personally nakatatlong Asus na ako. Hindi sa akin lang yung mga kapatid ko. Tapos yung may iba akong kilala. Tapos madali talagang nasisira yung Asus. So, ang mararecommend ko na brand is yung Lenovo at saka Dell. So, i3 at i5 ng Lenovo or Dell. Yung IdeaPad line. So, yun. Tapos sa internet naman is okay na yung so maraming nagrereklamo sa PLDT actually. Pero okay na yung plan na 1399. If kaya nyo i-push sa plan 1699, okay rin siya. Lalo na pag nagda-download kayo ng mga like 4K videos. So, super nakakatulong talaga yung mas malakas na internet. Student pa lang kayo, usually nagsa-start kayo niyan sa mga part-time work. Hindi naman always ina-ask yung tech setup. Pero if nag-move na kayo to usually full-time or yung mas marami na kayong hours, yung client is usually nagtatanong yan sa specs mo. So, lalo na yung mga malalaki yung sahod. So, tinatanong nila yan. Gusto nilang makita yung specs mo. Sa interview, usually pinapacheck, gusto nilang tingnan yung specs mo tapos pinapa-speed test talaga live. So, yung mga ganon. Pero if student pa lang kayo, okay naman talaga na mag-start kayo sa i3 tapos yung minsan nga kaya lang ng mobile data talaga, lalo na pag hindi yung mga editing work, yung mga video editing, mga heavy graphics. Kaya lang naman ng mobile data. Pero if meron kayo, so okay na okay yun. So next is ready na lahat. So mag-sign up na kayo sa mga freelancing platforms like Upwork, Online Jobs PH, Fiverr, LinkedIn. So mag-sign up kayo lahat dyan. Tapos yun, i-verify nyo lahat. Kailangan na 100% ready yung profile nyo kasi meron niyang percentage na dapat 100% ready na talaga
siya, lahat meron na link na yung bank account nyo. So, ready na kayong mag-apply at ready na kayong ma-hire. Mag-focus muna kayo sa assistant type roles at saka customer related roles. So, sa assistant roles, is marami niyan. Meron yang mga social media assistant, mga real estate assistant, parang yung general virtual assistant. So, pag nasa Upwork na kayo at saka sa online jobs, i-filter nyo lang entry level or walang entry level, more or less walang experience. Tapos, usually gagamitan nyo yan ng iba't ibang keywords. Focus kayo sa word na assistant, no experience. So, if nagtatype kayo ng, let's say, gusto nyong maging social media manager or social media specialist, SMM, etc. So, mag-type kayo ng assistant. If hindi nyo rin alam, pwede nyo lang talagang i-type na assistant. At saka naka-filter yung entry level at saka naka-filter ng mababang rate. Kasi if wala talaga kayong experience, ang pinakamadaling way talaga is yung pinakamababa, assistant roles at saka yung mga customer service roles na mahirap, like for example yung mga outbound calls. Yun usually yung mahirap at saka tumatanggap yan sila ng walang experience. So yun, focus kayo dun ha, assistant at saka customer service related roles. Yun. So yun, after nyong mag-apply, so na-explore nyo na yung iba't ibang platforms. So sa Upwork at saka sa Online Jobs PH. So marami kayong magkaka-idea kayo niyan ng marami. For example, na-notice nyo na maraming jobs na maraming social media related jobs or maraming like e-commerce related jobs. Tas for example, na pagkita nyo sa mga job description is parang bet nyo siya. So pwede nyong hinahinay i-refine yung profile nyo. Tas pwedeng hinahinay na kayong mag-niche. Parang mas gusto nyo tong career na to, itong mga task na to. So, tas let's say marami na kayong applications, tapos feeling nyo walang pumapansin sa inyo. Usually, ang mabilis dyan na fix is talaga yung rate kasi magpo-propose kayo niyan ng rate or something. Sa Upwork, meron niyang ang nilagay mo doon is $8 per hour. So, try mo muna let's say sa 3 to 5 if super newbie ka talaga. So, hindi naman always quick fix yung rate. So, marami ka pang magagawa. Let's say meron kang portfolio, tapos i-refine mo talaga yung profile mo. So, for example, di mo alam saan ka na niche. Tapos, nag-explore ka na. Tapos, yung initial mo na profile is parang generalist. So, after mo mag-explore sa Upwork, OLJ, Fiverr, tsaka sa LinkedIn, mas may bet ka na. So, pwede ka nang mag-refine, mag-apply ka ulit. Tapos, let's see if nag-work ba yung pag-edit mo, pag-optimize mo sa profile mo. So, parang balik-balik ka lang yan. So, i-analyze mo lang yung analytics mo if may pumapansin ba sa mga applications mo. So, gagawa na lang ako ng ibang video about doon. So, yun siya guys, if student kayo, from start to finish, if wala kayong experience, yun yung gagawin nyo from ID at saka pag-a-apply. If wala, kasi student pa lang kayo, diba? I think part-time pa lang yung bet nyo, part-time pa lang yung kaya nyo, para hindi para hindi maapektuhan yung studies nyo. At kumikita pa rin. So yun guys, hopefully nakatulong tong video na to para sa mga students na gustong mag-try ng freelancing, gustong mag-part-time. If nakatulong tong video na to, please like, comment, and subscribe to support my channel, and see you guys sa next video. Bye!